Okay, so hello, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Saan man po tayo lupalop ng mundo nandoon, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating membership orientation. At bago po ang lahat, ako nga po pala si Miss Judy Cheng na isa pong financial educator dito sa IMG. And at the same time, isa po akong OFW na nandito po sa Hong Kong. Okay, so bago po nating umpisahan yung ating training for tonight, ay gusto ko pong batiin ang lahat ng mga nandito ngayon, lalo na po sa mga guests. Kung meron po tayong mga guests, welcome po sa ating orientation. Okay, so at maraming salamat po sa inyong oras, sa inilaan yung oras para dito po. So maraming salamat po. Okay, so bago po nating simulan yung ating membership orientation ay manalangin po muna tayo. Ayan, so The True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Okay, so Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. Okay, so ang topic po natin for today is building a new industry, the global campaign for financial literacy. Okay, so bakit nga ba natin kailangan ang financial literacy? Okay, so lahat po tayo dapat kailangan natin talaga yung financial literacy. Okay, so kasi po napaka-importante po nito sa ating buhay. Ayan, so pag-uusapan po natin ang buhay ng bawat isa, ang ang future ng bawat isa. Future mo, future ko, at future ng bawat tao na nandito ngayon na nakikinig sa atin. Okay, so the uncertainty of the horizon. The world is changing in unpredictable ways and so is our financial future. Okay, so tunay nga na napakarami po nating mga pinagdadaanan sa ating buhay. Okay, so hindi po natin hawak yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. At ito po dito po sa IMG ay gusto lang po naming ipakita sa bawat tao na lahat po ng meron tayo ngayon ay temporary. Wala pong nakakapag-predict kung ano pong mangyayari bukas or sa mga hinaharap. Kaya po dapat natin paghandaan ang mga bagay-bagay at ito nga po yon. Isa po dito, to cut costs, many companies are downsizing their operation or moving job overseas. Okay, so marami po sa atin yung nawawalan ng trabaho, di po ba? At sa iba't ibang lupalop ng mundo, marami po ang nawawalan ng trabaho dahil na rin po ang mga employers ay naghahanap rin po sila ng mas mababang labor cost kung kaya't kailangan nilang mag-lay off ng mga tao. So, ito po ay nararanasan natin sa ngayon, lalo na sa panahon na ganito, pandemya, di po ba? Kaya dapat tayo po mismo ay nakahanda. Dapat meron po tayong preparation sa mga bagay na ito. And automation may means more job losses. So, hindi po lingid sa atin na talaga naman ang automation ay yun na yung nagiging kalaban natin ngayon dahil super high-tech na tayo ngayon, no? So, ang mga computers, ang mga robot, ang mga iba't ibang klase ng teknolohiya, yun na yung nagiging kalaban natin bilang empleyado. So, wag na po nating antayin na yung mga
high technology ni ito ay pumalit sa atin, tsaka pa tayo gumawa ng aksyon, di po ba? So ang isang example po nito yung mga nagtatrabaho sa bangko. Kung dati po ay pumipila tayo sa bangko para mag-withdraw, mag-deposit ng ating mga pera, di ba? So pero ngayon hindi na natin kailangan pumunta pa o dumiretso sa bangko dahil marami pong mga ATM machines na kung saan-saan na lang natin nakikita sa bawat lugar na nadadaanan natin may mga ATM machine. So yun po yung ibig sabihin na yung dating tellers ay nawawalan na po sila ng trabaho. Okay, so dahil yan sa mga machines na pumalit sa kanila. Okay, so and many small businesses may have limited capital, making it more difficult to compete with big chains with large distribution system. So, di ba? Kung halimbawa tayo ay isang OFW sa ngayon, tapos umuwi tayo ng Pilipinas, then naisipan natin magkaroon ng sarili nating business. So, kung i-compare natin yung ating sarili at nagtayo tayo ng isang business, di ba? Halimbawa nito yung business na itinayo natin ay isang grocery store, di ba? So, ang masaklap nito doon sa lugar na winagtayuan natin ng ating grocery store ay meron kang kalapit na mall or katulad ng SM, di ba? So, hindi magkiklik o hindi magiging patok yung iyong negosyo doon dahil napakalapit mo doon sa mga kakompetensya mo na katulad ng mall. Siyempre, mas dudumugin ng tao yung malls kaysa sa doon sa store mo. 'Di ba? So kasi doon sa mall nandun na lahat yung kailangan nila. So at ang isang bagay niyan, baka mamaya nagtayo ka ng negosyong ganun pero wala ka naman palang knowledge, 'di ba? So napakaganda po na dapat bago tayo gumagawa ng mga hagbang o ng mga paraan ay dapat pinag-iisipan natin ito, pinag-aaralan natin at dapat may knowledge tayo. At yun po yung tinuturo dito sa IMG, tinuturoan po tayo kung paano po natin i-manage ng tama yung ating mga hard-earned money. And traditionally, we work for 40 years between the ages of 25 to 65 and then retire. But now, younger people may have difficulty finding gainful employment and may struggle throughout their retirement years, 'di ba? So, technically talagang ang trabaho natin, 'di ba, pag start tayo nagtrabaho, nasa 20s tayo hanggang nasa 40s tayo. So, nagre-retire tayo nasa 60 to 65. So, nasa 40 years talaga yung pagtatrabaho natin. Pero in that 40 years na pagtatrabaho natin, ano ba ang yung naipon natin? 'Di ba? Sumasapat ba yung mga ipon natin doon sa time na pagre-retire natin? 'Di ba? So kaya dapat ito po ay dapat nating pinaghahandaan. Marami po akong kakilala na 40 years nang nagtrabaho, sa hinaba-haba ng panahon na pagtatrabaho niya, na nagtrabaho siya para sa pera lang, na walang pera na nagtrabaho para sa kanya. After na makapagtrabaho siya, huminto na siya sa pagtatrabaho, nag-retire siya at the age of 60 and 65 or 65. So, wala na siyang trabaho, at the same time, wala rin siyang ipon. So, anong nagiging impact sa kanya yun? Siyempre, nagre-retiro siyang nagiging kawawa, di ba? So, sa ngayon, napakarami din mga young generation tapos sa trabaho, tapos sa kanilang pag-aaral, pero nahihirapan silang maghanap ng kanilang mga trabaho. Napakarami yung mga degree holders sa Pilipinas na as in wala silang trabaho. Maraming trabaho, pero minsan dahil nga degree holder sila, yung trabaho na meron ay overqualified naman sila. So anong nagiging solusyon nila? 'Di ba? Minsan pumupunta na lang sila sa ibang bansa. Hindi talaga yun yung right employment na nakukuha nila. So kinakain na lang nila yung kanilang pride para lang kumita ng pera. 'Di ba? So napakaraming nag-i-struggle sa trabaho.
So kung hindi po natin ito paghahandaan, ngayon pa lang na meron tayong trabaho, dapat ang impact po nito sa atin ay talagang kahirapan. So ngayon pa lang na meron tayong kinikita, dapat ngayon pa lang pinaghahandaan na po natin ang ating retirement years. Okay, so meron tayong mga obstacle ahead. Okay, so retirement crisis. So bakit nga ba, ano ba yung humaharang sa ating mga pangarap sa buhay? Ano ba yung mga humaharang, bakit hindi tayo nakakaahon sa buhay, di ba? So sa ating pagre-retiro, the traditional pillars of retirement are now in doubt. Ano yun? Poor saving habits. Talagang hindi tayo marunong mag-ipon. Okay, so fewer companies offer pensions. So hindi naman lahat ng company ay nag-o-offer ng pension, di ba? And retirement benefits such as social security may become unsustainable. So hindi rin guaranteed na yung ating mga social securities ay maibibigay nila yung tama or yung sapat na pension natin pagdating ng panahon. Okay? So, education crisis, tuition costs rising, making college education affordable to most Filipinos. Okay, so tumataas po yung tuition fee ng mga bata, ng mga anak natin. So, kung hindi natin ito napaghahandaan, 'di ba? Hindi natin na-afford yung kanilang mga pag-aaral, yung mga anak natin. Some graduates are having trouble finding good jobs and right career for them. So napakaraming graduates talaga sa Pilipinas na as in jobless. Tapos na sila ng pag-aaral, sa haba-haba ng panahon na nag-aral sila, pero after graduation wala silang makuhang trabaho. 'Di ba? So kaya ano na lang yung nagiging trabahong meron sila. Minsan, kung ano na lang yung trabaho para lang meron silang kita, di ba? So, yun yung nakakalungkot. Okay, so spending crisis, budget deficit, rising national debt could increase pressure on our government to raise taxes and reduce funding to retirement program like social securities. So, maging po yung ating mga funds, yung budget ng ating government sa ating mga like social securities, hindi po guaranteed yan na yung ating pension ay talagang buong-buong may bibigay nila, lalo na sa katulad ngayon na may mga crisis na pinagdadaanan ang ating gobyerno. So possible niyan ay mabawasan yung ating mga pensyon. Okay? So some people spend more on things they don't need with money they don't have, 'di ba? So kasi nga mahilig tayong magbibili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Hindi tayo marunong, hindi natin alam kung paano mag-classify ng needs and wants. Okay? So, dapat alam natin, dapat matuto tayo mag-classify ng needs at wants natin. And keeping up with our social media friends can get very expensive. At ano pa, di ba? Dahil yan sa inggit, napakamahal ang inggit, di ba? Ang inggit ay sobrang mahal dahil nakita mo si friend mo, may biniling bagong gadget, may bagong bag, may kung ano pa man yan. So ikaw naman nainggit kahit wala kang pera, so ikaw sabi mo next week bibili din ako yan, magkakaroon din ako yan. So napaka sobrang mahal dahil sa mga bagay na ginagawa natin na ito ay hindi po tayo nagkakaroon ng magandang kinabukasan. So dapat ito po yung dapat nating i-practice na huwag gawin. Okay? So what is your situation right now? Ano ba yung situation mo ngayon?
Okay, so do you have problem paying your bills? Isa ka ba sa namumroblema sa iyong mga bills? Are you concerned about your job, your career? So, isa ka rin ba sa nangangamba na baka mawala ng trabaho? Are you paid what you are worth? So, ikaw ba ay nababayaran ng tama ng iyong mga employers? Sapat ba yung iyong hirap? Halos doblihin mo ng kayod yung sarili mo. Doblihin mo triplahin mo yung iyong katawan para lang kumayod ng sobra-sobra. Pero worth it ba yung ginagawa mo dun sa binabayad sa'yo? So are your children growing up and your parents growing old faster than you can provide for them? So, yung mga anak mo lumalaki, yung parents mo tumatanda. So, sapat ba yung mga, kung ikaw ay isang breadwinner, sapat ba yung kinikita mo para dyan? So, do you feel that financial trap is affecting your family? So, isa ka ba doon sa mga tao na hindi sumasapat talaga yung kita? A large number of people could face increasing financial challenges or money problem. Some work hard all their lives but still retire poor. Many do so much to raise their kids and often see them finish college with a lot of debts. Diba? So, totoo po ito. Napakarami po yung mga tao na halos isubsub na nila yung kanilang sarili sa pagtatrabaho. 'Di ba? So halos magpakamatay sila sa kanilang pagtatrabaho para kumita ng pera. Pero at the end of the day, nagre-retiro pa rin silang mahirap o poor pa rin o hindi sumasapat pa rin. Okay? So marami yung mga bata na na itataguyod ng kanilang mga magulang sa kanilang pag-aaral, pero ang kapalit nun, dahil sa laki ng utang, inuutang lang nila yung kanilang pag-aaral ng kanilang mga anak. At pagkatapos mag-aral ng kanilang mga anak, sino ang magbabayad ng utang? Yung kanilang anak. 'Di ba? So, napakasakit. Kaya dapat pinaghahandaan po natin ng mas maaga. Okay, so that become a way of life. Yan po yung ginagawa nating solusyon minsan sa ating mga problema. Yung utang, di ba? Dahil yun lang yung nakikita nating magiging solusyon natin kapag nagkaroon tayo ng financial struggle. So, pero kung maaga po natin itong pinaghahandaan, hindi na po natin ito dinadanas. Right? Ayan, so lack of financial knowledge. Many don't have much and don't know much. Ito po yung reason bakit tayo ay naghihirap, bakit tayo ay kinakapos. Okay, so many people were not taught how to manage their money or prepare cash flow statement. So, di ba, napakahaba ng panahon, nag-aral tayo from grade 1 to grade 6, first year to fourth year, high school, first year college to fourth year college. So, napakahaba ng panahon yung ating pag-aaral, pero may nagturo ba sa atin kung paano mag-manage ng sarili nating pera? Kadalasan ang tinuturo sa atin ng ating mga magulang, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, meron kang trabahong maganda at yun yung kinabukasan na magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Pero, tama ba yun? May yumaman ba sa pagiging empleyado? Hindi natin minamaliit ang pagiging empleyado, pero dapat ginagawan natin ng paraan para makaahon tayo. Financial issue may not often to discuss and financial product are not always fully understood, 'di ba? Hindi rin natin pinag-uusapan sa loob ng ating pamamahay, sa ating family, yung about sa kung anong kailangan natin about financial products na katulad ng healthcare, ng katulad ng
life insurance, hindi natin yan napag-uusapan. Kung ano yung mga financial matters, di ba? Hindi natin yun napag-uusapan. Dapat na importante yung pag-usapan sa loob ng pamamahay. Some buy an insurance or healthcare policy and then bury it in the closets, di ba? So, yung iba naman kumukuha ng kanilang mga healthcare, ng kanilang mga life insurance, pero ni minsan hindi nila binuklat kung anong meron doon sa kanilang policy. Kaya dito, nagkakaroon ng problema sa mga tao dahil nga hindi nila inaalam kung ano ba yung karapatan nila o yung ano ba yung mga benefits nila na natatanggap dito sa produkto na kinuha nila. Kaya dapat maging aware po tayo sa lahat ng produktong dapat meron tayo. Okay, so some people contribute to their employer's retirement plan and don't pay close attention to it. So, minsan 'di ba tayo bilang empleyado, sinasabihan tayo ng ating mga employers na magbayad ka ng ganito, kukuha tayo ng ganitong klaseng insurance, magbabayad ka ng ganito, babayaran mo yung ganito at ako naman kalahati. Halimbawa, taga-kalahati kayo. Dapat obligasyon mo ding alamin kung how it works ba para yun ay pag retirement time mo ay alam mo kung ano yung meron ka, 'di ba? Hindi lang yung employer mo ang nakakaalam, dapat inaalam mo yun, dinidiscuss yung dalawa. Okay, so a large number of people do not have a will, trust, or plan to protect their family. So, marami din sa atin yung hindi alam or hindi nakakapag-prepare ng kanilang will, 'di ba? Or yung trust para maprotektahan yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang family, 'di ba? Kasi kung wala ka talagang na-prepare niyan, kahit anong dami pa, gaano man kaliit o kalaki ang ating mga asset, dapat meron tayong will, meron tayong waiver na pinirmahan o na itong ari-arian mo na ito ay kapag ikaw ay biglang kinuha ni Lord ay mapupunta kay Poncio Pilata na anak ko or kung kay Poncia Pilata na anak ko or kung kanino sa kapatid ko or kung sino mang pinapamanahan mo. Mas maganda po na may ganun. So, in that case, wala pong mag-aaway, wala pong magpapatayan dahil yan po yung ugat minsan ng pagpapatayan at pag-away-away ng ating family. We are active spenders but passive savers, di ba? So, magaling tayo gumastos, di ba? Kahit wala tayong savings, 'di ba? Puro tayo spend, pero wala tayong naitatabi. So dapat baguhin po natin 'yun kung gusto po natin magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay, so we believe in financial education. Your future is not in the hands of your employer, your union, your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So dito po sa IMG, tinuturuan po natin ang bawat isa para alam po natin kung paano natin i-handle yung ating sariling mga kaperahan. Kasi wala po sa kamay ng ibang tao yung ating future. Wala sa employer mo, wala sa union, sa mga organisasyon na mga sinasalihan mo. Sa government, wala po yan. Nasa sarili po natin mga kamay ito. Kaya anong dapat mong gawin? Dahil the future is in your hands, dapat kung meron kang kinikita ngayon, dapat alam mo kung paano mag-save at least 20% of your salary every month. Okay? And then kapag meron kang itatabi na 20% from your salary, dapat inaalam mo kung paano ito magpalago, kung paano mo ito palaguin. So dito sa IMG, tinuturuan po natin ang bawat isa kung paano po natin mapalago yung perang ating iniipon. At kasi po, yan po yung magsusustain ng ating pangangailangan pagdating ng panahon na mawalan na tayo ng trabaho. At kapag yan po ay nag-accumulate na, kapag yan po ay lumalago na, dapat protektahan mo yan dahil yan po ay perang pinaghirapan mo. Okay, so be educated, be your own money manager. Dapat maging educated ka sa sarili mong pera.
Dapat ikaw lang yung mag-manage ng sarili mong pera, hindi sa ibang tao. Kasi kung nagpapamando ka sa ibang tao sa sarili mong pera, so ibig sabihin hindi ikaw yung manager ng sarili mong pera. Ibang tao. Katulad ng mga kamag-anak natin na nasa Pilipinas, 'di ba? Sinasabihan nila tayo na magpadala ka ngayon kasi naubusan na ng ganito. Magpadala ka ngayon, wala akong pera. Magpadala ka ngayon, pambili ko ng ganito. So, kung sinusunod nyo lagi yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga sinasabi sa inyo, so that means hindi ikaw yung manager ng sarili mong pera. Sila yung manager kasi sinusunod mo sila. Tandaan po natin, wala pong mag-iipon para sa inyo. Ikaw po mismo yung makakatulong sa sarili mo para magkaroon ka ng ipon. Tama? Kasi yung mga taong pinapadalahan natin, buwan-buwan sa Pilipinas, hindi po nila iisipin na pag-iipunan kanila ng pera. Ikaw po mismo ang gagawa nun. Knowing less can cost more. So kung magmaang-maangan ka sa bagay na 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 alam mo na dapat ay meron ka, so talagang magkukos yan sa'yo ng mabigat na problema. 'Di ba? Kaya wag tayong magmaang-maangan kasi kung hindi mas hindi mahi, hindi ano to, kung I mean hindi masama ang tumulong, pero dapat limitahan mo ang tulong na ibibigay mo lalo na kung ikaw ay wala pa. Okay, so understand how money works and make money working for you. Dapat yun po yung maunawaan mo na para makaipon ka at hindi ikaw yung magiging kawawa pagdating ng panahon na mawalan ka na ng trabaho. Okay, we spend so many years in school learning how to make a living, but we should also invest our time learning the financial basic to save a fortune. So, 'di ba? Katulad ng sabi ko kanina, ang haba-haba ng panahon na inaral natin. Pero at the end of the day, wala pa rin tayong napapala kasi kahit nagtrabaho ka ng 40 years sa iyong company, pagdating ng panahon kung hindi ka matuto kung paano ang tamang pag-iipon, wala ka ring future na mararating. At ikaw yung magiging kawawa pagdating ng panahon kasi baka pagtutulakan ka o pagpasapasahan kang parang bola ng iyong mga kamag-anak dahil hindi ka na napapakinabangan. Tama? So, you won't be free until you are financially free. Kaya dapat maging financially free tayo. So, ngayon pa lang, kung may trabaho ka, dapat tutunan mo kung paano yung mga tamang strategy ng pag-iipon. Okay, so a mission to motivate, understand how money works. Some people work for money but don't know how to make money for work for them. Diba? So, totoo yun. Tama po ba? Huwag lang yung tayo lagi yung nagtatrabaho para sa pera. Tutunan po natin ang pera ay magtrabaho para sa atin. And number 2, have a financial goal and plan for the future. So, dapat planuhin natin yung ating future. Hindi yung bara-bara ka gagawa ng isang paraan or isang bagay na sisisi mo pagdating ng panahon. People don't plan to fail. They just fail to plan. Wala pong nagplano na tayo ay maghirap. 'Di ba? Lahat tayo ang plano natin ay umunlad, hindi ang plano natin ay maghirap. Pero dahil hindi tayo marunong gumawa ng plano para sa ating magandang future, kaya po tayo ay nag-fail, 'di ba? Hindi tayo nagtatagumpay. Kaya dapat planuhin muna natin. Okay, so cut down your expenses. It's not how much you earn that counts, it's what you keep. So, ibig sabihin, dapat kung hindi ka pa ngayon financially stable, dapat ikat mo yung mga bagay-bagay na hindi naman importante. Yung luho, wag muna. 'Di ba? So, dapat matuto ka mamuhay ng simple
at hindi lalagpas doon sa, ang gagastusin mo ay hindi lalagpas doon sa sinasahod mo. Okay, so dapat matuto po tayo. Matuto tayong magtabi. Okay, so reduce your debt and liabilities. Interest on debt may limit your ability for future savings, di ba? So, wag po nating hahayaan na yung utang natin ang mag-control sa atin. Wag po natin hahayaan na wala tayong peace of mind. Dapat tayo po yung mag-control sa ating mga luho, 'di ba? So, kontrolin natin yung ating mga luho, yung ating utang. Tayo po magko-control nun. Kasi kung wala tayong control, so wala pong future na mararating, lalo na kung meron tayo mga anak. So, increase your cash flow. So, yun po yung pinakamagandang bagay na dapat nating gawin kung tayo po ay nababaon na sa utang or hindi po tayo nakakaahon or hindi po sumasapat yung ating sinisweldo. Dapat mag-isip tayo ng ibang paraan para mag-increase po o madagdagan yung ating kinikita. Make money when you can, while you can have multiple sources of income. Dahil ang totoo po, wala pong yumayaman sa pagiging empleyado lang. So, dapat ang mga tao po, kung gusto mo talagang yumaman or gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, dapat dagdagan mo po yung iyong cash flow, yung source of income mo. At dito po sa IMG, tinuturuan po natin ang bawat isa kung paano po madagdagan yung ating cash flow. Embrace change and expect to succeed. So, dapat yakapin mo yung mga pagbabago sa buhay mo. Huwag ka makinig sa mga negative people na nandyan na nagsusulsul sa'yo na hindi yan mabuti kasi at the end of the day, ikaw pa rin po magdedesisyon sa buhay mo. Hindi po sila makakatulong sa inyo. Diba? Pag kayo po ay nangailangan ng tulong, hindi po sila magbibigay ng tulong sa inyo. Kaya dapat kayo po yung magdedesisyon para sa sarili nyo. Okay, so be certain in uncertain times. Okay, so control your future. Now, be part of the new industry to the families, to help families, the global campaign for financial literacy. So, meron po tayong 30 million massive campaign by 2030. So, yan po yung ating massive campaign. At congratulations dahil nakasama po kayo dito. So, meron po tayong libro, The Secret to Savings and Building Your Future. Become Your Own Financial Educator. Okay, so yan po ay pwede nyo pong, doon po sa mga bago, pwede po kayong kumuha ng copy ng book na ito dito po sa kung sino po yung nag-invite sa inyo at bibigyan po kayo ng e-book. Okay, so and then yung isa pong libro natin, so Financial Foundation Education Program na kung saan gagamitin po natin yan kung saan tayo ay doon po sa workshop para ma-upgrade po yung ating financial knowledge. Ayan, so we provide workshop and training. So ito po yung matututunan nyo once po na nag-enroll kayo sa IMG. Okay, so financial workshop, so increase cash flow kung ikaw talaga ay hindi sumasapat yung sweldo mo or kinukulang talaga kahit na anong gawin mo, dapat na mag-enroll ka sa IMG, na sumali ka sa IMG para matuto ka kung paano mag-increase yung cash flow mo. At kung ikaw ay baon sa utang, dapat lalong mag-join ka sa IMG dahil dito tuturuan ka kung paano ka makawala sa utang. And building a strong financial foundation. So dito tuturo din po natin kung paano ka magtatag ng solid financial foundation, yung tipong hindi ka na babalik sa pagiging mahirap kapag natutunan mo kung paano magkaroon ng solid financial foundation and proper protection. At dito tuturuan ka din kung paano mo proteksyonan yung iyong kalusugan, yung iyong family. And building wealth. So, dito tuturuan ka kung paano ang pera magtrabaho para sa'yo. Hindi lang yung ikaw lang lagi ang magtatrabaho para sa pera. Dahil tandaan po natin, ang pera hindi napapagod, hindi nagkakasakit. Pero tayo nagkakasakit, napapagod tayo. Kapag tayo nagkasakit, napagod, wala po tayong income. Pero ang pera, kahit natutulog ka, nagtatrabaho siya para sa'yo.
Okay, so asset accumulation. So tinuturuan po natin ang bawat isa para lumago po yung kanilang pera. So retirement planning. So dapat paplano rin po tayo kung paano natin planuhin yung ating retirement para hindi po tayo magiging matandang pabigat o matandang mabaho pagdating ng panahon. Yung hindi ka pagtutulakan kundi pag-agaw-agawan ka. Mas maganda yung pag-aagawan ka, di ba? So, kaya dapat tutunan natin kung paano ang magkaroon ng magandang retirement plan. Okay, so wealth preservation, dito tinuturuan din po natin ang bawat isa kung paano magkaroon or ma-preserve yung kanilang mga ari-arian. And long-term healthcare or LTC, yan. So, dito tuturuan ka namin kung paano ba talaga ang magkaroon ng tamang proteksyon. Okay, so para nang sa ganun, hindi ang family natin ay hindi magiging kawawa pagdating ng panahon. Kung sakaling tayo ay tawagin ni Lord ng mas maaga, hindi magiging kawawa yung ating family. At kung sakali naman ay sinwerte ka na hindi ikaw ay nabuhay ng mas mahaba, di mas maganda rin dahil ikaw pa rin yung makikinabang dyan sa long-term healthcare na iyong pin-repair. Okay, so we hold classes to provide knowledge, strategies, and solutions in all major areas of financial services. So dito nga sa IMG, solution po sa inyong mga financial struggling ang aming ibibigay. Okay, so ito po yung ating platform training dito sa IMG. So tinuturuan ka namin kung paano mag-secure ng iyong family. So, kaya dapat magkaroon ka ng life insurance dahil ang life insurance po ay, yan po ay replacement income natin. Kapag tayo nawala na, yan po yung magpapatuloy sa mga obligasyon na meron tayo sa ating family. Okay, so, and health, di ba? Sabi nga, health is wealth. Kaya kung may sakit ka, paano pa mabubuhay yung mga umaasa sa'yo? Tama po ba? Kaya dapat alagaan din natin yung ating sarili. And then, investment. Kailangan magkaroon tayo ng investment. Bakit? Kasi yan po yung magsusustain sa atin pag tayo ay tumanda na, yung wala na tayong trabaho. Tama po ba? Kaya dapat ngayon pa lang aralin po natin kung paano po tayo magkaroon nito. And education, di ba? Kung ikaw ay isang magulang, may mga anak ka na pinag-aaral, dapat matutunan din natin kung paano natin iplano o i-prepare yung mga education ng ating mga anak. And so, the era of the informed consumer, so help yourself. IMG is an innovative concept in the financial industry. We help people who wants to help themselves in building their financial foundation across the globe. People from all walks of life can benefit from our platform. So, ang ino-offer nga po ni IMG, isang plataforma, napakaganda pong plataforma. Nilalatagan po tayo ng isang plataforma. At ano yon? So, get educated about all aspect of personal finance. So, tuturuan niya tayo kung paano natin i-manage ng tama yung ating mga perang kinikita and get access to hundreds of financial product and services. Receive training and support to manage your money. So, hanggat pinagkakatiwalaan mo si IMG, tuturuan ka niya at hindi ka niya iiwanan every step of the way. So, earn referral income on various product and services. Kumikita ka na dito kapag ikaw ay natuto habang ikaw ay nag-aaral, so pwede kang kumita through referral. So earn commission by sharing license and sharing your know-how with like client in this fast-growing industry. Kasi dito, pwede kang magkaroon ng multiple income. Bakit? Kasi po ay brokerage company ang IMG. So, napakadami po niyang affiliated companies na pwede mong maging business na wala kang puhunan. Diba? So, you can learn and earn in the financial industry. Okay, so the distribution revolution, those who control distribution control their target market. So, take a look. Major retailer, their main focus is
on distribution, building more outlet to gain greater access to consumers. So in the financial industry as well, those who have more access by helping more people understand how money works can control their target market and their future. So ano pong ibig sabihin nito? Kasi po, katulad po ng mga iba't ibang klase ng katulad ng Starbucks, yung Starbucks, 'di ba? Yung Starbucks, nakokontrol nila yung kanilang market retailers, 'di ba? So, nakokontrol po nila 'yon. So, ganun din po sa financial industry. Kasi tayo naman dito ay tao. Tao yung ating minamarket. Sa kanila, mga produkto, 'di ba? Katulad niyan, 'di ba, ang sa Starbucks, hindi sila yung pinakamasarap na kape sa buong mundo, pero dahil nga meron silang system, so sila yung sila yung parang system, mas madali nilang naibibigay kung ano yung gusto ng tao. Kaya kasi may sarili silang system. Yun yung napakaganda doon. So, ganun din po dito sa ating financial industry. So, the membership revolution from do-it-yourself, home improvement, to self-booking, travel shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco and SNR, membership shopping, Landers, superstores, membership shopping, SM Advantage, and more people are learning how to get better deals and save more money on product and services through membership. So, dito, katulad din po, ang IMG katulad po ng iba't ibang mga one-stop shop po siya. So, katulad ng eBay, ng Costco, ng SM, di ba? So, meron po silang ino-offer na membership platform. So, para kapag bumili ka, nagkakaroon ka ng discount sa iba't ibang mga produkto na meron na kukunin mo sa kanila. So, ganun din po si IMG. So, a revolution in the financial industry is emerging. Ayan, so a powerful business platform. So, the world-class support system, IMG International Marketing Group, is one of the best platform and one of the fastest growing organization in the financial industry. A proven track record. Many of our members have become financially independent. Many more make good part-time income, pay off their debt, and are building strong financial foundation. So, proven track record na po talaga siya. Napakarami na pong natulungan ni IMG, mga OFW na mga CEOs na ngayon. So, nag-e-enjoy na po sila sa kanilang buhay dahil in-apply po nila kung ano po yung mga natututunan dito sa IMG. So, a proven successful system dahil napakaganda po ng system ng IMG. First, we train the trainer and then we build the builders. So, una, kapag ka naging associate ka, siyempre, ang tawag sa iyo is trainee. So, ngayon, kapag being a trainee, nagiging trainer ka. Dahil, siyempre, meron kang mga tao na nadadala, so ikaw yung nagiging trainer nila. So, as a trainer, then, nagiging builder ka kasi lumalaki na yung iyong community. So, pag naging builder ka na, so meron ka ng sariling system builder ka na. Kumbaga, lumalaki na ng lumalaki yung iyong outlet. Okay, so our trainers with you every step of the way. So, yun po yung maganda dito na wala pong hilahan pababa. Dito po ay laging hihilahin ka pataas. Itataas ka lagi. Okay, so the travel the world. So, participate and qualify for our dream trips around the world every year. We've brought thousands of people around the world, Paris, Italy,
Spain, Japan, Malaysia, Thailand, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Macau, Vietnam, China, South Korea, and many more exciting destinations. Happy travels, happy family. So, hopefully na makasama po kayo dito. So, ako po, personally, napuntahan ko na po yung hindi man po lahat ito dahil mag-aapat na taon pa lang ako sa IMG. So, napuntahan ko na po around Asia. Meron na po akong mga napuntahan na katulad ng Thailand, yan, Malaysia, yan. So, napuntahan ko na rin po yung China, yan. So, lahat po yan ay pwede po nating mapuntahan. Through IMG, pwede po tayong mag-travel for free. Pero siyempre, kailangan may gawin tayo na katuwa-tuwa para kay IMG para ma-free trips tayo. Okay? So, life is all about choices. What will your future like 5 years from now? So, ano ba yung nakikita mong future mo 5 years from now? 'Di ba? So, syempre, dito sa IMG, tinuturuan po natin ang bawat isa para at least magkaroon sila ng mas better future. 'Di ba? Pinapakita na namin sa inyo kung ano yung mga possibilities na pwedeng mangyari in the future. Kaya dapat ngayon pa lang mas maaga gawa na natin ang solusyon. Number 1, save your future. Learn how money works. Yan po yung solusyon. Make extra income on a flexible schedule. Get rid of debt. So, importante mawala yung utang kasi po ang utang po ay anay sa ating pamumuhay. Okay, so nawawalan po tayo ng peace of mind kapag ang utang po ay nagkontrol sa atin. So, have for your children's education, your healthcare, and your retirement. Yan. So, build your future. So, transition to an exciting career in the financial industry. Dahil po, ang totoo, pinakamagandang business po ay ang pera. Okay? Kasi bukod sa hindi na ito nagkakasakit, hindi na luluma, hindi na papagod, at 24/7 nagtatrabaho po siya para sa atin. So, potentially, build residual income and financial security with renewals, trades, supervision, and override incomes. Diba? So, kaya dito sa IMG, napakaganda. Kasi, napakadami niyang ibinibigay na benefits para sa atin. Okay, so build a team. Kailangan lang po natin bigyan ng oras para matutunan at maaral ito. Okay, so be part of something big. Build a large organization, no territorial boundaries and limits. Educate and help thousands of families. So dito po sa IMG, wala po tayong territorial boundaries. Walang limit, kahit saan pwede mong dalin ang business na ito. Okay, so at pwede po tayong mag-build ng napakalaking organization kasi nga po wala tayong territorial boundaries. So, at the same time, makakatulong tayo ng mas maraming family. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Sabi po ni Bill Gates, totoo po yun. Hindi po natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap, pero kasalanan na po natin yun kung mamamatay pa rin tayong naghihikahos. Ayan, so making a difference, join our cause to fight debt, financial insecurity, and financial illiteracy. Our mission, help create wealth for families, no family left behind. Our vision, to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secret of the wealthy to all. So, ang gusto po ni IMG, wala po talagang family na maiwan o maghirap o magutom. Kaya, ang vision po niya, dapat tayong lahat ay magkaroon ng brighter future, maginhawa. Dahil naniniwala po kami na tayong lahat ay may karapatan pong magkaroon ng financial freedom. Kaya dapat aralin lang po natin ito, tutunan at bigyan po natin ng konting oras para matutunan. Find something you believe in and put your life to fight for it.
Okay, so by Swan Nguyen. Yan. So, napakaganda po ng itinuturo ng IMG sa atin. So, and thank you so much. By the way, I'm Judy Cheng from Hong Kong. And I hope na meron po kayong kahit papaano ay natutunan sa ating presentation. At dadako po tayo doon po sa financial check-up. Okay, so napaka-importante po ng financial check-up sa atin. Kanina pinakita po natin kung ano po yung mga pwedeng maging solusyon sa atin. So ngayon naman po, sa pamamagitan po ng ating pag-financial check-up, kasi nakita na natin kung ano po yung mga problema na meron tayo sa pamamagitan doon sa in-explain ko po sa inyo kanina. So ngayon naman po pag-uusapan natin kung paano po tayo mag-financial check-up ng sarili nating bulsa. Okay, so ngayon po, hinihiling ko pong kumuha kayo ng isang ballpen at papel, and then sundan nyo po yung aking sasabihin base po sa mga example ko rito. So syempre dahil kayo sarili nyo yung inyong financial check-up, so syempre sarili nyo po yung gagamitin nyo. So eto lang po, bibigyan ko lang po kayo ng example, so at na inyong masusundan. Okay, so ang financial check-up po na aking ibibigay ay si Inday ko. Okay, so ilagay nyo po yan doon sa pangalan, Inday ko, kung ano po yung pangalan nyo. So ngayon, ilagay nyo rin po dyan kung ilang taon na kayo nagtatrabaho. Si Inday ko ay 8 years nang nagtatrabaho dito sa Hong Kong kasi nandito po siya sa Hong Kong, at yung age niya, yung edad niya ay 40 years old na siya. Okay, so kung ilang taon ka, yun din po yung ilagay mo. At ang sinasahod ni Inday ko sa isang buwan ay 27,000 pesos. So kung saan lugar po kayo nandun, so i-convert nyo po kung magkano ba yung sinasahod nyo sa peso. Kasi yung pinag-uusapan po natin dito ay peso, di po ba? So ngayon, i-convert nyo po. So, annual income nyo. So, kung magkano yung income nyo sa buong isang buwan sa peso, i-times nyo po sa 12. Okay? So, at yun po yung lalabas na annual income nyo. And then, savings. Kung meron po kayong savings, sulat nyo po dyan. Kung wala po, lagay nyo po 0. Okay? So, si Inday ko, ang target age niya na pagre-retire ay 60 years. Okay, so dito po sa right side, sulat nyo po yung target age ng pagre-retire nyo. Okay, so ngayon, dahil 40 years old na si Inday ko, meron pa siyang natitirang 20 years. 60 minus 40, so meron pa siyang 20 years na bubunuin para makapag-ipon siya para sa pagre-retiro niya. Okay? So ngayon naman po, computein natin. Ngayon, yung kinita mo sa buong taon na iyong pinagtrabahuan. Okay, so si Inday ko, no, 8 years na siya. So, 27,000 yung kanyang kinikita sa isang buwan. I-times natin ito sa 12. So, ang isang taon na kanyang kinikita ay 324,000 times 8 po kasi 8 taon na siyang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So, ayan po, 2,592,000 ang dumaan po sa palad ni Inday ko na pera. So, milyonarya na siya, di ba? So, ngayon ang tanong, saan napunta yung pera na yan? Okay? So, ngayon naman po, ang sunod natin gawin ay draw po kayo ng 3 column diyan sa inyong papel. So, isulat nyo po dyan yung needs, yung wants, and yung loans. Okay? So, doon po sa needs, lahat po ng inyong mga needs, basic needs ninyo na inilalaanan nyo na hindi po pwedeng ma-skip. Okay? Dito naman po sa wants ay luho lang po yan. And then, doon po sa loans, yan po yung ating mga pinagkakautangan. Okay? So, proceed tayo sa needs ni Inday ko ay meron siyang ipinaglalaanan na buwan-buwan na para sa pagkain, sa kuryente, sa tubig na 4,500. Yan po yung pinabayaran niya.
And then sa baon ng anak niya at pamasahe ng anak niya ay naglalaan siya ng 3,000, 3,000. At tuition fee din ng kanyang anak buwan-buwan ay 3,000. Meron siyang vitamins na iniinom. So, 500 pesos. And meron siyang sa kanyang mga personals naman, meron siyang load internet kasi syempre, kailangan niya magtawag sa kanyang family para mangumusta, 600 pesos. And toiletries, 600 pesos. And food allowance niya dahil nagde-day off rin naman siya every Sunday, so 2,400. And transportation niya is 400. And healthcare dahil syempre IMG na siya, natuto na rin siya kung paano kumuha ng proteksyon para sa kanyang kalusugan. So, meron siyang 5,294 na nilalaan para sa kanyang healthcare. So, at least may healthcare siya, di ba? So, ngayon naman sa wants niya. Punta tayo sa wants. So, kung kayo po, kung ano po yung mga needs nyo na talagang ginagastusan nyo, ilagay nyo po dyan lahat. Okay? So, and dito naman sa wants is meron siyang isa lang na luho na 1,200 ang ginagastos niya para lang sa kanyang milk tea kasi hindi meal ang kanyang pagkain kung walang milk tea. Diba? So, kung kayo po, meron po kayong mga ibang gusto na ginagawa dyan o kaya kumakain kayo sa restaurant. Yan. So, lahat po yan ilagay niyo po dyan. Yan po ay wants o kaya luho. Okay? So, and then, dito naman sa ating loans, sa kanyang loans is si Inday ko ay meron siyang binabayaran sa bangko na 1.9% every month na total of 7,500 pesos and meron pa rin siyang utang na 10,000 sa kanyang friend and then meron pa siyang utang again na porsyentuhan na 10%. So, 1,200 every month. And gadget niya, may utang siyang gadget na 1,800. Okay, so itotal po natin yung wants ni Inday ko. Yung needs ni Inday ko ay 20,294. Yan po yung inabot ng kanyang needs. And dahil nga po, iisa lang naman yung luho niya sa wants, 1,200. At yung utang niya po is 20,500. Lahat-lahat. So ngayon, ang sunod na po natin gagawin, itotal po natin yung needs, wants, and loan. Okay, so total ng kanyang needs, wants, and loan ay 41,994. Okay? So, magkano ba yung kinikita ni Inday ko? Is 27,000 pesos lang. Yung kanyang kinikita buwan-buwan. Pero ang expenses niya is 41,994. So, minus natin yung 27,000 na kanyang kinikita. So, deficit siya or negative siya ng 14,994. So, di ba, napakalaki. So, ganyan po yung mag-financial check-up. Baka kayo ay hindi nakakaahon sa inyong buhay dahil po mataas po yung kanyong expenses. Kumbaga, nilalagpasan nyo na yung inyong sahod kaysa sa sinasahod nyo. Kaya dapat matuto po tayo. Okay? Ayan. So, deficit siya ng 14,900. So, kaya dapat tignan natin kung saan tayo magbawas dyan. Okay, so bawasan mo yung mga bagay na dapat mabawasan dyan para ma-accommodate mo yung negative mo. Okay? Ayan po. So, siyempre, nakita na natin kung ano yung mga bagay o mali na ginagawa natin. Ngayon, punta naman po tayo kung paano na ang magplano. Okay? Yan. So, now, the X-curve concept. Kumbaga, i-apply na natin sa ating sarili yung ating mga natutunan. Okay? So, pero bago natin yung i-apply, dapat alamin pa rin natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na dapat ay kailangan natin sa ating buhay para maproteksyonan ka, yung family mo at yung sarili mo. Okay? So now, tayo bilang
taong responsable dito sa ibabaw ng mundo, meron po tayong dalawang linya sa buhay, which is the responsibility line and ating wealthy line. Okay, so sa ngayon, meron tayong, marami po tayong mga responsibility dahil mayroon po tayong mga basic needs, di ba? So kung sa ngayon, bata pa tayo, wala pa tayong sapat na ipon, so technically, talagang less secured po tayo. Tama po ba? So, generally, less secured po tayo niyan. So, ano-ano ba yung mga basic needs natin? Yung food, clothing, shelter, education, debt, and health. Pero syempre, ito ay habang tayo ay patanda ng patanda, di ba? Syempre, pagka tayo ay yung education napuputol yan. Pero yung mga ibang responsibilities natin, hindi yan nawawala habang tayo ay nabubuhay. Tama po ba? And dapat tandaan din po natin na nag-unti-unti rin po tayong nagbibuild ng ating money line. Kasi nga po, tandaan po natin na tayo po ay tatanda. Diba? So kung ngayon bata ka, pero darating ang panahon, tatanda ka at mawawalan ka na ng lakas. Pag nawalan ka ng lakas, wala ka na ring trabaho, di po ba? Pero meron ka pa rin mga responsibilidad na katulad pa rin ng food, shelter, clothing, and health. And dapat dito, debt-free ka na. Di ba? Dapat wala kang utang kasi dyan na po wala ka ng trabaho pag tayo ay tumanda. So, tandaan din po natin na meron tayong timeline na binibigay. So, ang pinaka-timeline natin ay yung ngayon, bata tayo, at darating ang panahon, tatanda tayo. Yan po yung timeline. Diba? So, ang timeline natin nasa, kung 20 years old ka ngayon at magre-retire ka ng 60, so meron kang 40 years para bunuin yung mga bagay na ito. Okay, so ngayon meron tayong dalawang risk sa buhay natin. Okay, so how if we die too soon? Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. Diba? Si Lord lang yung nakakaalam nun. And ang isang tanong dyan ay paano rin kung tayo ay nabuhay ng mahaba? Tama po ba? So dalawang tanong yan na alin man dyan ay hindi tayo makakaligtas. Okay, so kung ikaw ay breadwinner ngayon or mayroon kang family na umaasa sa'yo, okay, so ibig sabihin, dapat meron kang ma-prepare na protection, na life protection para sa family mo. Kasi hindi natin hawak yung buhay natin. Kasi ang life protection na ito or ang insurance na ito, yun po yung magiging replacement income natin pag tayo po ay kinuha ni Lord ng mas maaga. Okay? So, ang isang tanong dyan, paano naman kung ikaw ay nabuhay ng mas mahaba? Di ba? So, kung ikaw ay nabuhay ng mas mahaba, dapat meron ka ring ma-prepare na investment o kaya long-term care para just in case na umabot ka sa puntong 70, 80, 90, naging 100 yan, merong pera na nagtatrabaho sa'yo, you are living on interest. Diba? Kasi mas maaga kang nag-prepare. So, dapat meron tayong income. Tandaan po natin, meron tayong income protection na times 10 kapag tayo ay breadwinner. Para just in case mawala tayo bigla, hindi pa rin magutom yung ating family. And 20 times kapag tayo naman ay nabuhay ng mahaba. Diba? So, kaya dapat ma-prepare natin ito dito sa timeline natin na ito. Okay? So, una, life insurance, and kapag tayo ay tumanda, dapat meron tayong na-prepare na investment and at the same time, long-term care. Okay?
Now, so, siyempre, dapat alam din natin para hindi na tayo bumalik pa sa pagiging mahirap, di ba? Dapat solid yung mapatayo natin na ating financial structure. Okay, so yung ating financial house na kung tawagin. So, ang ating financial house dapat inihahantulad siya sa isang matatag na bahay o kaya sa matatag na bahay. Like a building a house, build it from the ground up. Dapat, di ba, pundasyon muna. Bago mo ipatayo yung bahay mo, sinisiguro mo muna na yung pundasyon na ginawa ay matibay para hindi siya basta-basta mag-collapse o gumuho. Okay, so ganun din po sa ating buhay pampinansiyal. Dapat ganun din po. Sisiguraduhin natin na yung ating financial house ay matibay na hindi siya basta-basta guguho pagdating ng panahon. So paano yon? Kaya dapat build it from the ground up. Magsisimula ka rin sa ilalim. Lalagyan mo din siya ng pundasyon. At ano yung pinakapundasyon para hindi siya basta-basta mag-collapse? Dapat po meron tayong healthcare na short-term and at the same time long-term care. Bakit? Kasi po kung ikaw ay breadwinner, dapat yan po yung unang-una mong gagawin. Mahalin mo yung sarili mo kasi isang sakit lang ang dadapo sa'yo. Maaaring lahat ng taong umaasa sa'yo ay apektado. Tama po ba? Kaya dapat mahalin mo ang sarili mo. Ngayon pa lang, paglaanan mo ng health protection yung iyong sarili. At sunod mo yung proper protection para sa family mo. Kasi hindi nga natin hawak yung buhay natin, kaya dapat na mayroon din protection yung ating family. Okay? So para hindi sila magutom pag tayo ay kinuha ni Lord ng mas maaga. And then, kapag may utang tayo, dapat mawala yung utang. Okay? So, kasi ang utang ay isang anay sa ating pamumuhay. Hanggat may utang ka, wala ka pong peace of mind. Kaya dapat ma-eliminate natin yan. And then, pag wala ka ng utang, dapat mag-prepare ka din ng emergency fund. Kasi napakarami sa atin na ang daming emergencies na dumarating sa ating buhay, pero ang problema, walang funds. Kasi nga po, mas inuna yung mga happenings kaysa sa paglaanan yung kanilang mga future, yung kanilang mga hinaharap, yung mga future na darating. Ang pinaglalaanan lang nila yung present. Hindi na nila iniisip yung future. So katulad ngayon, ang daming mga sakuna na dumarating sa ating buhay. So kung hindi ka nakapaglaan yan, so talagang wala kang aasahan. Saan ka dadamputin? Kung kani-kanino ka manghihingi ng tulong, di ba? Pero kung naka-prepare ka at least 3 to 6 months of your salary, hindi ka po magiging kawawa, di ba? So hindi ka iiyak. Okay, so kahit papaano simula ka kaagad. Okay, so and then investment. Nakita nyo, nasa hulihan po ang investment. Bakit nasa hulihan? Kasi po useless po na marami kang investment, marami kang pera sa bangko, pero dinapuan ka ng isang malalang sakit. Lahat po yun ay mapupunta sa sakit kung inuna mo yung investment mo. Kaya dapat unahin po natin na pundasyon yung ating health protection. Kasi nga po, yan po yung magiging kaagapay natin pagdating ng panahon. Lalo na kung tayo ay biglang nagkasakit at nawala ng trabaho. Marami na po akong na-witness na dahil hindi po tama yung kanilang structure, financial structure, hindi po solid, so gumuho po dahil isang sakit lang po yung dumapo sa kanila. Lahat po ng investment nila, naibenta nila yung kanilang lupa, naibenta nila yung lahat ng ari-arian nila dahil sa malalang sakit at naubos yung pera nila. Paglabas po ng hospital, wala na po silang pera. So, nakasurvive ka pero wala ka ng pera. Pero kung tama po yung structure na ating gagawin, so, lalabas ka ng hospital na hindi nabawasan yung investment mo. Kung
ganito po yung structure na masusundan mo. Okay? I hope na meron kayong naintindihan. So, kung kinukulang po kayo ng wala kang pang healthcare, wala kang pang bayad sa health protection, gumawa ka ng paraan. So, increase cash flow. So, dito tuturuan ka namin. Okay? Ayan. So, how to increase cash flow? Yan. So, manage your salary. Dapat mag-save ka. Diba? Huwag mong spend all. So, spend before you receive it. So, dapat hindi ganun. Dapat mag-save ka. So, okay. So, manage your spare time. Dapat ma-manage mo ng tama yung iyong spare time. Kasi, yung spare time mo na yan po yung magpapayaman sa atin kung alam natin kung paano natin ito gawan ng tama. Huwag mo lang, huwag ka mag-waste ng money, huwag ka mag-waste ng time. Dapat gawan mo siya ng paraan o gamitin mo sa makabuluhan na paraan. So, ano ang solusyon? Solution number 1, change your money habit by reducing expenses and pay yourself first by saving and investing. Be with a community of savers. Nandito yun sa IMG. Yung community of savers, dito yung sa IMG, tuturuan ka kung paano mag-ipon, kung paano mabawasan yung mga spending habits mo. Okay, so and number 2 solution, change the thing you do in your spare time and use it to learn, have a multiple source of income, join IMG, and do the mission and protect the 4F in your life. So, yun nga po, dapat gamitin mo sa tamang paraan yung iyong spare time. Huwag lang sa mga paraan na happy happenings, gastos-gastos dito, di ba? So, dapat ginagamit po natin ito ng maayos na paraan. So, kung kinukulang ka pa at wala ka pa, hindi pa sinasapat yung mga sinasahod mo, dapat po gumawa tayo ng action. Okay? Ayan, so, Ultimate Kaiser Health Builder. Yan, so ito po yung pinaka-recommended ng IMG sa atin na kung saan isang product siya pero tatlo na doon sa solid financial foundation natin ay nakapaloob na. So, may investment na siya, may healthcare na siya, may life insurance na siya. Kumbaga, complete financial solution na siya. Hindi ka na mamomroblema. Okay? So, ito po yung pinaka-first level of investing natin. Yan. So, ito po, yan. So, nandito na po tayo sa pinaka-plano. So, kung kanina ay ano pa lang po yun, kumbaga sa architect. So, nagpaplano ka pa lang, hindi mo pa ano. So, nandito na po tayo sa pinaka-blueprint. Kumbaga, planchado na lahat, nandyan na po lahat. Okay, so, halimbawa po, ikaw ay bata pa, no? Nasa age, ito naman sa example natin ay si ako. So, si ako ay, ang edad niya ay 35 years old. So, ang target goal niya sa pagre-retiro niya ay 55 years old. Okay, so, ang sinasahod niya buwan-buwan ay 25,000. So, ang annual income niya, dahil 25 times 12 is 300,000. Ayan. So, ngayon, dito po sa IMG, no? So, ngayon, kumuha siya ng kanyang health protection. Kasi, di ba, ang tinuturo dito sa IMG, dapat solid financial foundation na kung saan proteksyonan mo yung iyong kalusugan. Kaya kumuha siya ng plan na K45 dahil bata pa siya, 35 years old siya. Okay? So, ito yung pinakamababang plan na pwede sa kanya. Yan. So, ngayon, di ba, ang tinuturo kasi natin dito sa IMG, so, 25,000 yung income niya. Ngayon, kukunin natin yung 20%, di ba? Sabi ko kanina, at least 20% of your income, dapat maitabi mo siya. Yan. So, ang 20% ng kanyang income na 25,000 is 5,000 pesos. Okay? So, dito po sa IMG, meron po tayong dalawang
dalawang investment vehicles na pwedeng makatulong sa atin. So, ang una po, yung first level of investing, ay yun po yung kung saan yun yung ating 3-in-1 na health protection. Okay? So, dito, yun muna ang uunahin natin kasi nga po, ito po ay protection na natin sa ating kalusugan, sa ating family, at the same time, kapag hindi tayo nagkasakit, hindi tayo nawala ng mas maaga, tayo pa rin yung makikinaban pagdating ng panahon na tayo ay tumanda. Okay? So, first level of investing is Kaiser. Yan. So, 7 years contribution siya kung saan 7 taon tayo magko-contribute, and then after 7 years, stop na tayo. And then, plus 13 years maturity. So, bali 20 years po siya. Ngayon, ang gagawin natin, dun sa 5,000 na kinuha niya sa 25,000 pesos, so, ima-minus natin yung monthly ng 5,000. So, ang monthly niya, kasi dito, annual yung kinuha niya. Annual plan yung kinuha niya. Kumbaga, taon-taon siya magbabayad. So, ngayon, dahil nga every year siya magbabayad, so 12 months yun, di ba? So, kasi dito, sa 7 years na ito, kapag annual ang kinuha mo, meron kang discount na 2 months. Kaya 5,000, kakaltasin natin yung 2,205. Kasi ang annual po ng K45 is 26,470. I-divide po natin ito sa 12. So, bali ang isang buwan po niya is 2,205. So, yan po yung itatabi niya buwan-buwan. So, yun po yung kakaltasin niya dito sa 5,000 pesos buwan-buwan. Okay? So, ngayon, 5,000 minus 2,205. So, mayroon siyang natira ulit na 2,795. Okay? So, dahil yung natira na yon dito sa 5,000 na kanyang kinukuha na 20%, ilalagay niya ngayon dun sa second level of investing na mutual fund. Okay? So, 2,795 monthly yung nilalagay niya rito. So, meron na siyang first level of investing, at the same time, meron siyang second level investing na nag-a-accumulate na pera niya. Okay? So, ngayon, assuming natapos na siya ng 7 years contribution dito sa kanyang Kaiser. Okay? So, yung 7 years na yan, tapos na siya. Kaya, dito, yung 2,205 every month na nilalagay niya dito, supposed to be sa Kaiser, hindi niya yun gagastusin. Ilalagay niya yun ulit doon sa second level of investing na mutual fund. Dahil meron pa siyang natitirang 13 years dito sa Kaiser niya, kaya ilalagay niya rito, hindi niya gagastusin. So, ang total po ng accumulation ng kanyang pera pagdating po ng 20 years, dito po sa Kaiser niya is ang total po na makukuha niya pagdating ng 20 years pag nag-matured is 524,776. Okay? So, and then dito naman sa 13 years na nag-accumulate yung pera niya na 2,205 na natitira dito sa pang 8 years niya supposed to be ay 830,648. Yan. So, at dito naman, doon sa natitira, doon sa 20% na tinatanggal niya sa kanyang sweldo na 2,795 ay ang kikitain niya sa loob ng 20 years is 2,706,636. Okay?
So, kaya ang total niya is 4,062,060 at 12% rate of interest. Okay? So, ngayon po, dahil nga po, di ba kanina, ang sabi natin, dito, yung monthly income mo times 12, yun yung annual income mo. So, di ba sabi natin, para sa preparation mo sa iyong family, sa income replacement mo, dapat mag-prepare ka at least 10 times of your income, di ba? So, kaya dapat 300,000 times 10, di ba? Dahil 10 years yan. So, ang mai-prepare niya is meron siyang 3,300,000 ay 3 million na protection. Dapat meron siyang protection na 3 million. Okay? So, based yun dito sa kanyang income. Okay? So, ayan. Ngayon, di ba, pag nag-retire ka naman, dapat 20 times. Kaya, 300,000 times 20, so dapat meron siyang ma-prepare na 6 million. Tama po ba? Ngayon, 6 million yung target goal niya dapat. So, magkano lang yung kanyang na-accumulate dito sa kanyang investment. Yung first level and second level of investment is 4 million. So, ibig sabihin, meron pa siyang kulang na 2 million na kailangan buuin para mabuo niya yung kanyang 6 million, di ba? So, ngayon doon na po papasok si IMG. Doon na po papasok or kung ano man po yung ginagawa niyong mga ibang business. So, ngayon, halimbawa po ay nagbi-business na siya dahil gusto niyang bunuin o punuan itong 6 million na to. So, ngayon meron siyang kinikita na monthly income sa IMG na 10,500. Ang gagawin lang po natin dito, kukunin po natin yung 20% ng 10,500. So, ang 20% niyan is 2,100. Ilalagay po natin yan ulit doon sa second level of investing. Okay? So, time is 12% yan. So, in 20 years again is 2,033,608. So, kaya po, ang kabuuan po ng kanyang kikitain, ang kabuuan po in 20 years ng kanyang investment is 6,095,668. So, yan na po yung actual financial target niya. So, di ba, nabuo niya yung 6 million, sobra pa ng 95,000. Tama po ba? Ngayon, ang gagawin natin dito, so income replacement niya, di ba? Ang income replacement niya kanina is 6 million supposed to be. Tama po ba? Kaya, ang kinita niya doon sa kanyang mga investment, pati yung kanyang first level of investment is 6,095,000. So, 6 million times 10% is equals to ang kinikita sa isang taon ng kanyang pera is 609,567. So, i-divide natin to sa 12 kung gusto mong kunin ng monthly. So, ang tatanggapin mo monthly is 50,797. Living on interest ka na. So, di ba? At age of 55, tumatanggap ka ng 50,797. So, di ba? Mas dinoble pa niya yung iyong kinikita before. Tama po ba? So, buhay na buhay ka. So, ano sa tingin mo? Pagpasapasahan ka o pag-agaw-agawan ka pagtanda mo pag ganito yung nare-receive mo monthly? Diba? So, yan po yung kahalagahan na dapat marunong po tayo. Alam po natin kung paano po ang pera magtrabaho para sa atin.
Okay, so I hope na meron kayong naintindihan at hindi kayo nawindang. So, kung hindi po ninyo naintindihan, ay ulit-ulitin nyo lang po yung ating mga training para mas maintindihan nyo ng mas maayos. And at the same time, pwede po kayong magtanong sa amin kung ano po yung inyong hindi naintindihan. Okay, so yan po yung ating financial blueprint. And thank you so much. By the way, I'm Judy Cheng from Hong Kong. Thank you.